sumainyong pag-ibig, at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Sa aking mga iniibig na mga kapatid na nasa paaralan ng Panginoon, tunay nga ang pag-aaral ay hindi matapos-tapos, sapagkat narito, bawat isa, ayon sa kanyang sariling karanasan, ito man ay isang pag-aaral. Bagamat iisa ang pinakikinggan, hindi naman pantay-pantay ang pag-unawa at hindi rin pantay-pantay ang pagkakatanggap. Sa ganitong kaparaanan, mayroon laging dahilan upang ang tao mula sa kanyang sarili ay magsikap sumaliksik ng bawat katwiran na nagpapagalaw sa kanyang pagkatao. Ano ngayon ito, mga iniibig? Ito ba tinatawag niyong karanasan? Ito ba tinatawag niyong bahagi ng inyong pakikipagkomunikasyon? Ano ang lahat ng ito sa buhay ng isang manggagawa o sa buhay ng isang mag-aaral? Sa paaralan ng Panginoon, naunawaan ninyo, bagat malabis ang bawat karunungan na ibinibigay, mapag-uunawa nyo sa mga bagay na ito, kinakailangan pa rin ang talas ng isip at ang talino ng isang mag-aaral. Sapagkat ganito hinuhubog ang bawat isa na nasa paaralan. Hindi lang kayo tinuturuan upang manampalataya. Dapat isa kayong matalinong mananampalataya. Hindi lang kayo tinuturuan upang yumakap sa isang karunungan. Dapat naunawaan nyo ano yung karunungang inyong niyayakap. Hindi lang dapat kayo basta naniniwala sa sinasabi ng iba. Dapat ang katotohanan din sa bawat salita na inyong narinig ay may patotoo. Sapagkat ganito sadya, ginawa ang lahat sa paaralan ng Panginoon. Upang sino man dito ay pumaparito, nakikipag-aral, hindi niya masabi sa kanyang sarili na ang karunungan ng Diyos ay nagkulang, nagiging kadahilanan tuloy upang siya ay magkamali. Kaya nga sa larangan ng buhay na mayroon kayo, aking iniibig, isa sa pinakamatibay na tali na lagi ipinakikilala sa tao ay ang bahagi ng kanyang komunikasyon. Paano kayo nakikipag-usap sa Diyos? Paano kayo nakakaunawa sa salita ng isang espiritu? Paano ang lahat ng ito ay nagaganap? Anong uri ba ng lingwahe ang kinakailangan upang ang bawat isa ay magkaunawaan? Ito man ay ayon sa laman o ito man ay ayon sa espiritu. Sa isang tao na nag-aaral sa paaralan ng espiritismo, isa sa mga bahagi na itinuturo sa inyo ay ang paggalaw, ang batas ng ganting galaw, na kung saan ang batas na ito'y patuloy na nagtatali sa bawat isa, sapagkat mula sa mga bahagi ayon sa alitigtigin, ito ay sakop na. Anong ibig sabihin ng alitigtigin? Ito ang komunikasyon o lingwahe ng bawat isa na kanyang ipinaiilan lang sa bawat espiritu hanggang sa paanan ng Diyos. Kaya nga ang salita na inyong ginagamit upang bilang isang tao kayo ay magkaunawaan ay isang bahagi pa lamang ng isang komunikasyon. Sa bahagi ng espiritu, iba rin ang kalagayan. Sapagkat ayon sa katwiran ng isang espiritu, siya ay walang lahi, siya ay walang kulay, wala rin siyang kasarian. Ano lang ang meron ng isang espiritu? Ang bahagi ng katwiran ng Diyos na siya ay kawangis. At kung ikaw ay bahagi ng kawangis ng Diyos, ano ang komunikasyon o lingwahe na iyong gagamitin? Upang ikaw at siya ay magkaunawaan. Kaya nga kung ang puso ng tao ay sisidla ng isang yaman ng kabutihan, at mula sa yaman na yan, dito siya nasusukatan, ano ang laman ng puso ng bawat isa? At bakit nakakaakit siya ng mga espiritu na hindi kaiga-igaya? Hindi ba ito ang batas ng pag-aakitan? Naaakit mo ang bawat bahagi na kauri mo at kagaya mo? Hindi nga ba kahit sa pamumuhay niyo sa lupa, bakit ka binibigyan? Kung ikaw ay magulang na may anak, ganyang anak ang ibinigay sa iyo. Bakit inilalapit ka ng panahon sa mga ganyang uri ng kaluluwa? Ano ang mayroon sa iyo na tulad sa isang vibrasyon na nakikipag-usap upang sila man ay maakit sa iyo? Ito ang dapat niyong nakikilala mula sa inyong sarili.
Kaya nga ang pangunahing layunin ng paaralan ay ang makilala ng tao kung sino siya at ano siya. Sapagkat malibang maunawaan ninyo aking mga iniibig, kung ano kayo, lalong hindi nyo rin maunawaan ang mga bahagi ng katwiran na dumarating sa inyong paanan, lalo na kung kayo ay nalilibang sa buhay na ito, na kusa lang kayong gumagalaw at umaayon sa sanglibutan. Ano rin ang aanihin ninyo? Ang bahagi na mayroon ang sanglibutan. Sa paralan ng Espiritismo, ang mga bagay nito'y malinaw na ipinakikilala sa inyo, upang sino man sa inyo ay hindi pumasok sa daya ng buhay. Hindi kayo matulad sa maraming kaluluwa na inaakala niya habang siya'y humihinga at gumagal, ito'y sapat na. Siya ay buhay. Siya'y malaya. Magagawa niya ang lahat ng kanyang ibig. Itumang paggalaw na ito ay isang uri ng komunikasyon. Aking mga iniibig, sapagkat sa mga bahagi ng inyong iginagalaw, mayroong nakakakita. At sa bahagi ng paggalaw na yan, mayroon din kayong nakukuhang kakampi o kasama. Kaya huwag kayong magtataka, aking mga iniibig, kung bakit ang masama sa kapwa masama ay nagmamahalan. Ganun din ang mabuti sa kapwa mabuti. Sapagkat mayroong iisang komunikasyon na umiikot, mayroon ding iisang vibrasyon na nagpapagalaw. Ang mga bahaging ito ay bahagi lamang ng maliit na katwiran ng karunungan ng Diyos. Bagamat pinag-aaralan nyo ang mga bagay na ipagwawangis ng tao sa harapan ng Diyos, ang komunikasyon ay isang maliit na bahagi ng pagkakaunawaan. At ang lalim ng inyong pagkakilala sa mga bahaging yan ay maghuhubad pa rin sa maraming katotohanan. Sapagkat narito, bawat espiritu na sa inyo'y pumaparito ay umaayon lamang sa kaantasan ng bawat kasangkapan na kanyang ginagamit. Ano pa? Ang lahat ng ito, bagamat tinatawag lang nyo silang kasangkapan o medium, may kaantasan din na dapat kayong tingnan sa bahagi ng mga espiritu na maaari nilang akitin ayon sa komunikasyon na dapat ninyong marinig. Kaya nga, ang kahandaan, lalo na sa may mga tungkulin, ay laging ipinapaalala sapagkat ang maging kasangkapan ng salita ng Diyos o maging bahagi ng kanyang katwiran ayon sa paggawa ay hindi basta-basta ang tungkulin. Sapagkat yan ang tungkulin hindi ibinibigay ng tao, kundi ibinibigay ng Diyos, at sino mang mayroon ito ay may pananagutan sa harapan ng Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, kapag pananagutan na ang pinag-uusapan, gaano niyo pinag-iingatan ang bawat ninyong tungkulin? Anong ibinibigay ninyo mula sa inyong sarili? Matupad lamang ninyo ang bawat tungkulin na sa inyo ay inatang. Sapagkat kung ang isang manggagawa ay nasusukatan sa bahagi ng kanyang paggawa, ang tungkulin niyo sa Diyos, paano niya ito susukatin? Hindi ba ganun din ayon sa iyong paggawa? At kung ang Diyos ang susukat, hindi lamang natitingnan kung paano mo iginagalaw ang iyong kamay at pa, lalo niyang binabasa kung ano ang nasa iyong puso. Sapagkat nalalaman ng Diyos, ang tao ay nagtatago ng isang yaman, at ang yaman ay isinisilid niya sa kanyang kalooban. Kaya nga, may tatlong kaangkinan ng isang kaluluwa na kung saan ito ay sinusukat ang kanyang kaisipan, damdamin at kalooban. Bagamat ito'y bahagi ng katwiran na inyong naunawaan, marami pa rin ay hindi nagpipigil sa kanyang sarili sa mga paggawa na hindi karapat-dapat. Ano nga kaya ang magiging kadahilanan sapagkat hindi pa niya nalalaman? Ang kadahilanan ba sapagkat narito, hindi pa niya kayang bitawan ang nakasanayan? O marahil, sadyang may katigasan lang din ang kanyang puso at ayaw niyang sumunod sa tamang kalakaran? Alin man dito ang kadahilanan, aking mga iniibig? Sa panahon na ang tao ay magkamali, nalalaman ninyo, siya ay mananagot sa bawat pagkakamali, lalo na kung ang pagkakamali niya ay sumusuway sa batas ng Diyos. Kaya nga, habang kayo'y nasa paaralan, matuto kayong manaliksik, matuto rin kayong umalam, upang mula sa mga bagay na inyong natutunan,
inyo pa itong alamin at subukin, lalo na kung ang inyong inaalam ay ang mga bagay na para sa Diyos. Sapagkat kung ang Ebanghelyo, ang aklat na tinatawag niyong Biblia ay nagpakilala sa inyo ng maraming patotoo, napansin din ba ninyo aking mga iniibig, hindi lahat ng tumanga ng patotoo ay nakapasok sa lupang pangako. Ang unang ehemplo ay si Moises. Gaano kalaking patotoo sa pamamagitan ni Moises ang ibinigay. Pero anong sabi ng Diyos? Hindi ka papasok sa lupang pangako. Si David, na ang kanyang pananampalataya, halos ibigay niya ang kanyang buhay. Pinagkatiwala ba kay David ang paggawa ng dambana ng Panginoon? Hindi, sapagkat mula sa kanyang kamay maraming dugo ang dumana. Si Solomon na naging matalinong hari, ng yamat at lahat ng bagay ay binigay sa kanya. Nang kalatian ng lupa ay natamo niya. Ano ang kanyang naking bahagi? Lahat ay sumusuway. Lahat ay hindi nagiging karapat-dapat. Bagamat ang kanilang pananampalataya ay buo. Bagamat mula sa kanila ang patotoo ng Diyos ay lumalabas. Pero ano nga bang hinahanap ng Diyos sa isang tunay na mananampalataya, aking mga iniibig? Na ang kanyang buong pagkatao ay para lamang sa Diyos. Sabi nga ng batas, ibigin mo ang Diyos ng una at higit sa lahat. Paano mo iibigin ng Diyos ng una at higit sa lahat? Kung lagi na ang puso nyo ay nangangatwiran sapagkat lagi kayong nangangailangan, na kung lagi na ang pangangailangan nyo sa buhay na ito ay nagiging pananggalang ninyo upang gawin ang katwiran ng Diyos. Paano kayo iibig sa Diyos kung ang sanglibutan ayon sa kanyang pangangailangan hindi nyo kayang tanggihan? Iniisip ba ninyo magiging karapat-dapat kayo sa Diyos? Hindi, aking mga iniibig. Sapagkat ang naging karapat-dapat lamang sa Diyos ay ang tumutupad ng kanyang salita. Ito ang kadahilanan kung bakit mayroong isang Jesus na isinilang, na sa pamamagitan niya ang aral ng isang Kristo ay inilakad sa lupa upang ang kabuuan ng layunin ng Diyos ay maging ehemplo sa lahat ng tao. Sapagkat siya ang kabuuan ng katwiran ng Diyos, ang kanyang mga gawa, ang kanyang salita, ang kanyang pagkakilala at ang kanyang kabuuan. Walang kulang na nakita. At siya'y lumakad sa lupa tulad nyo na lumalakad sa lupa. At siya ay nagtagumpay. Ano nga bang aasahan sa bawat isa na sumasamba at nananampalataya sa mga bagay na gawa ng Panginoon ayon sa Kristo? Dapat din nagtatagumpay. At dapat din ayon sa kanyang sarili, ang kabuuan ng kanyang sarili, karapat-dapat. At ano maging sukatan ng pagiging kabuuan ng isang tao sa harapan ng Diyos? Bagamat hindi nakikita hayag ng inyong mga mata, ito'y nakikita ng Panginoon. Ano nga ba ang nakita ni Pablo? Hindi nga ba isang liwanag? Bago pa si Pablo, ano ba ang nakita ng isang Pedro, Juan at Santiago? Sa isang Jesus sa panahon na siya'y nandoon sa isang bundok at kausap niya si Moises at saka si Elias. Isang uri ng maputing liwanag na anong kanilang wika, wala pa kasilang nakitang nagpaputi ng ganun sa lupa. Ito ang uri ng liwanag na hahanapin sa inyo sapagkat ito isang uri ng vibrasyon nababasa at binabasa ng lahat ng kaluluwa na nakapaligid din sa inyo. Kaya nga kung ikaw ay maliwanag na tulad ng isang araw, may lalapit pa sa iyo? Wala, sapagkat lahat sila ay masisilaw. Ni ang mababang espiritu ay hindi ka lalapitan, ni hindi ka niya gagambalain. Kaya kahit ang inyong kapaligiran, gumagawa man ng mga vibrasyon na hindi ka igaya-igaya, kung ang iyong sarili ay napunuan mo ng isang uri ng lakas, ayon sa banal, sino ang lalapit sa iyo na hindi banal? Sapagkat ayon sa batas ng pagkakakitan, naaakit mo lang ang kagaya mo. Ito rin ba ay pinag-aralan ninyo, aking mga iniibig?
Ninasaan niyo bang tuklasin kung ano ang alitiktikin na daladala ninyo? Kayo na nasa paaralan, na tinuturuan ng mga espiritu. Nagkaroon ba kayo ng paraan upang siyasatin ang inyong mga sarili? Nagbigay ba kayo ng kadahilanan upang ito ay subukin? O tulad din kayo ng maraming mag-aaral, humahakot ng maraming karunungan, ngunit hindi niya pinakikinabangan, sapagkat narito, bawat salita'y lumalabas sa kanyang bibig, ngunit hindi niya nasusubukan. Ano nga ba ang kailangan ng Diyos sa kanyang pagawaan? Bakit siya nagdadala ng maraming kaluluwa sa paaralan? Ano ang hinahanap ng Diyos? At kung kayo na ang mga kaluluwang yan, sapagkat narito kayo sa paaralan, anong katangian mo na yung maipagmamalaki sa panahon na ikaw humarap sa Diyos upang ikaw ay kanyang tanggapin sa kanyang pagawaan? Upang ikaw ay gawin niyang kamanggagawa? Upang ikaw ay makapasok sa kanyang pangako na kung saan siya naroroon, ikaw man ay makaparoon. Anong katangian mong maipagmamalaki mo sapagkat narito, inaaralan ka ayon sa aral ng isang Kristo? Mga iniibig na mga kapatid, hindi ko rin matatawaran ang inyong mga karunungan sapagkat kayo ay maaalam na kaluluwa. Maaari ang lakas ng Espiritu ay wala pa sa inyo ayon sa kabuuan. Pero meron na kayong talinong makakilala ng mabuti at masama. Marahil kung nililinangpan ninyo sa inyong sarili mula sa mabuti, makuha niyo pang karapat-dapat para sa Diyos. Huwag kayong mapagod sa paggawa. Huwag kayong mapagod magsipag-aral. Sapagkat ang taong nagpapatuloy ay siya lamang nagtatagumpay. Hindi ang taong humihinto. Kung ninanasa niyo talaga sa kaibuturan ng inyong mga puso na makita ang mukha ng Diyos, anong wika? Kinakailangan mayroon kang malinis na puso. Bahagi ba ng layunin ninyo na makita ang mukha ng Diyos? Bahagi ba ng pangarap ninyo na makarating sa kanyang kaharian? Bahagi ba ng tungkulin ninyo ang tuparin ang utos ng Diyos? Sapagkat maliban lahat ng ngayon maging bahagi ng inyong pagkatao, hindi nyo rin sila gagawin. Tulad din yan ng mga tungkulin kinukuha nyo sa lupa, na pagkada kayo nagsawa, kayo inyong tinatalikuran at iniiwanan. O tulad din yan ng mga batas na inyo nang narinig, kapag walang nakatingin kayo nagsisipagsuway. Ito'y ayon sa tao, pero kailanman ay hindi sa Diyos. Sapagkat ang bagay na para sa Diyos ay banal, malinis, dakila, umaayon sa katwiran. Ano pat sino man nagnanasa na ang lahat ng para sa Diyos ay kanya muling makamtan, upang ang matupad niya ang salita na siya'y kawangis ng Diyos, gagawin niya ang lahat upang ito ay maging makatotohanan. Tama kayo, aking mga iniibig. Hindi kayo dapat naniniwala sa sinasabi ng sino mga espiritu, sapagkat ayon din sa kaantasan ng espiritu na sa inyo ay nagsasalita, ito rin naman ang abot nila at kaya nilang ibigay sa inyo. Ngunit paano kayo magkakaunawaan ng mas matataas na espiritu kung hindi iisa ang lingwaheng pinag-uusapan nyo? Naunawaan nyo bagang aking sinasabi? Kung hindi kayo nagkakaroon ng kaisahan ayon sa vibrasyon, magkakaintindihan ba kayo? Hindi nyo rin ba kayayamutan ang mga salita buhat sa mga banal? Sapagkat narito, sa panahon na ang mga banal ay nagsisipagsalita, ano ang nararamdaman ng mga tao? Sila ay sinusumbatan. Sila ay kinukutya. Samantalang narito, ang Diyos ay maamo. Bakit kailangan lumabas ang mga salitang yan sa bibig ng mga banal? Kung ang Diyos pala ay kaamuan,
Ano bang pangunawa nyo sa maamong Diyos? Ang maamong bang Diyos ay sunod-sunuran? Ito bang pangunawa nyo sa maamong Diyos na lahat ng hihilingin nyo ay ibibigay? Sapagkat narito humihiling ang isang ako. Ito bang pangunawa nyo sa isang mabait na Diyos? Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay dakila. Ang mga bahaging ito ay tunay na katwiran ng Diyos. At ito ay hindi mapapasubalian aking mga iniibig. Ngunit sa paralan ng Panginoon, inyong dapat tandaan, hindi nyo tinuturuan ng Diyos, kundi kayo ang tinuturuan upang maunawaan ninyo ang Diyos. Kaya nga, huwag nyo hanapin ang kamuan ng Diyos sapagkat siyang tunay. Ngunit hanapin ninyo mula sa inyong sarili kung paano rin kayong maging maamo para sa Diyos. Kung paano kayong maging mabuti para sa Diyos. Kung paano nyo magagawa ang mga bagay na para sa Diyos. Sapagkat lahat ng ginagawa ng tao, kung kanya sisiya sa atin, hindi lahat ay para sa Diyos. Kadalasan ito'y para sa kanyang sarili. Para lang sa sanglibutan. Na darating ang panahon kapag siya yumaon at naghiwalay na ang laman at ang kanyang kaluluwa. Ano ang naiiwan sa kaluluwa? Mayroon ba? Walang karunungang hindi masusukatan, aking mga iniibig. Sapagkat kung paano kayong tumitingin sa inyong kapwa, ayon sa kanyuan. Ang Diyos ay hindi tumitingin ayon sa kanyuan. Ayon sa liwanag na inyong daladala. Sapagkat ang liwanag na mayroon ang bawat kaluluwa ay isang uri din ng lingwahe na kayang makipag-usap sa Diyos at magpakilala kung sino ka. Tulad din niya ng mga salita, tulad din niya ng mga paggalaw. Lahat ng yan ay nababasa. Ano pat ang pinakamalalim sa pagkatao ng bawat isa ay kilala. Ito ang dahilan din kung bakit kayo nasa paaralan at kung bakit kayo patuloy na nakikipag-aral. Hindi lamang sa salita ng Diyos upang inyong matandaan, upang inyong maisagawa, upang ang salita hindi na nga inukit sa mga tapyas na bato, kundi inukit na sa laman ng iyong puso. Ano pat ang yaman kapag ikaw ay sinihasat, ang makikita sa iyong puso, ang batas ng Diyos na tunay mong iniibig at iyong ginagawa. Ano pa? Ang mukha ng Diyos ay iyong makikita sapagkat narito sa puso mo nakita niya ang kalinisan sapagkat walang naiiwang bahid kundi ang isang katwiran na tinupad mo at ibig mo pang ipagpatuloy tuparin ang bawat batas na para sa Diyos. Kaya nga mga iniibig na mga kapatid, bagabat lahat kayo ay may talino na, kayo'y nasa paaralan pa rin. Anumang bagay na inyong alam ay masusubok pa. Anumang bagay na ibig niyo pang alamin ay makukuha niyo pa. Sa lahat ng ito, hindi niyo sana maramdaman ng pagod. Sapagkat habang umaangat ang katalinuhan ng isang manggagawa, nauunawaan niyo umaangat din ang bawat pag-aaral na kanyang kailangang harapin. Sapagkat kung ninanasa ng bawat mag-aaral na siya'y tawaging kamanggagawa ng Diyos, inisip baga ninyo aking mga iniibig, ano nga ba ang ginagawa ng Diyos? Upang ikaw, kung ika'y tawagin niyang kamanggagawa, ano naman ang alam mo? Para ikaw sa panahon na gagawa ka sa paggawa ng Panginoon, siya man ay malugod sa iyo. Ito lamang ang bahagi ko sa inyo aking mga iniibig. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapaan ay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailang pamampaalam. Ako ang inyong kapatid na sa inyo'y naglingkod at sa harapan ng dakilang Diyos, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.